Yan mga buddy, sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At may mga nabasa akong may mga nag-message sa akin mga buddy at parang ano ba, naka nakaagaw ng pansin. Ano tawag doon, ma'am? Basta naka ganun. Ha? Got my attention. Ano Tagalog noon? Nakakuha ng pansin. Basta ganun na yun. Na sabi na sa message sa akin ay ano ba yun? Boss buddy, si Jonathan ay buhay pa pala, sabi niya ni Ma'am Teresita. Yan, Ma'am Teresita. So, nagulat ako mga buddy. Siyempre, nagluloko ata to si Ma'am Teresita. Sabi ko, subscribers ko daw siya mga buddy. Pero may tawa doon sa, doon sa kanyang message. So, nireplyan ko. Siyempre, curious ako mga buddy. Alam naman natin mga buddy, di ba? Na matagal nang nagpahinga si Kuya Jonathan. So, hindi, sabi niya, panoorin ko daw sa vlog ni Boss Waki. Kasi hanggang ngayon hindi pa daw naililibing. So, nagtaka rin ako mga buddy ulit kasi nga dun sa vlog ko nung nakaraan, di ba mga buddy, na sabi ko rin sa inyo na patay na siya. Totoo naman, patay na no, ma'am. Patay na. Nasabi namin na patay na, pero hindi rin namin alam kung kailan ang libing. Kasi base doon sa napanood namin na video ni Boss Waki, parang cremate ata. Tapos sila man din ay hindi nila alam kung ano yung nangyari at kung kailan yung eksaktong petsa ata ng pagpahinga ni Kuya Jonathan, kasi nga sa ibang ospital na ata siya dinala, tapos may mga authority na nag-asikaso noon. So, bali si Boss Waki ay parang nag-rely na lang din sa information na galing doon sa mga contact nila siguro doon sa ibang ospital o ibang lugar kung nasan siya. So, ganun. So doon, nag-rely din ako doon, mga buddy kami na, ay, patay na pala. Parang bago magpasko ata o pagkatapos ng Pasko. Basta hindi din siya inabot ng bagong taon, mga buddy. So, yun, nag-rely lang din kami kay Boss Waki. So, yun nga. At nagulat niya ako mga buddy kasi tatapos ng bagong taon. February na. Ano na ngayon, ma'am? 19? 20? 20 na mga buddy. Pinanood ko yung konting vlog kay Boss Waki. So, syempre mga buddy, curious tayo. Yun nga, asan na ba yun? Sabi niya na hindi pa naililibing doon sa intro. Ayan, Jonathan tumigas na di pa pala nailibing. So, based doon sa ni Boss Waki mga buddy, doon sa kanyang tawag dito, thumbnail, pala, sabi niya. Ibig sabihin, hindi rin niya alam. Ngayon niya lang din siguro nalaman na, kasi kung sinabi niya sana dito, para sa akin ng mga buddy kung sinabi niya sana na hindi pa nililibing si Jonathan, ibig sabihin sure na alam niya yung mga nangyari, pero doon kasi hindi pa pala. So parang patanong or hindi niya rin sigurado. So gusto ko mga buddy, sabay-sabay nating panoorin syempre, para at least hindi tayo maka-miss ng point. So yun, at mga buddy, papaalala ko lang din, syempre mag-rely lang din tayo sa post ni Boss Waki, kasi nga kay Ate Jen parang wala na rin siya upload na about doon. Sa amin din mga buddy, wala na rin kaming actually zero knowledge na talaga kami dyan, nakikibalita na lang din kami. At kung bakit ko ito ginawa mga buddy, syempre mga buddy, marami kayong kahit papano na sumubaybay kay Kuya Jonathan sa kanyang journey, di ba? So gusto ko lang din ipabatid o ipaabot sa inyo, kasi nga, di ba, naging kaibigan din namin, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na nakasama namin siya, di ba? Nagtinda pa nga siya sa akin ng turon, at maraming bagay yung nagawa, kumbaga sa pamamagitan ni Kuya Jonathan, at yun ay kumbaga inaalala lang namin na mabuti, hindi sa bad side mga buddy, kasi marami naman talagang mabuting na-idol si Kuya Jonathan, yung pagbabago niya, yung tawag doon, inspirasyon, di ba? Ewan ko kung na-inspire lang yung iba. Yung iba kasi karamihan nagalit So, pero may aral kasi sa buhay nila. Ako din, mga buddy, sa totoo lang, meron akong na-realize doon sa kanya na, yun, na talagang napatunayan ko sa sarili ko mga buddy, na may tao palang ganun, na kung talagang kinalakihan mo, ibang surroundings, hindi mo talaga siya mapipilit. Kahit mamamatay na, pera pa rin ang nasa isip. May ganun talaga. So, napatunayan ko kay Kuya Jonathan mga buddy, kahit hirap na, basta pera yung nasa isip niya, kasi alam niya yun yung parang yun yung naging source of life niya, o kumbaga
naging bubuhay sa kanya mga buddy kasi gawa nga ng surroundings na kinalakihan niya, hindi na ituro sa kanya. So may mga tao talaga palang ganun na hindi ako naniniwala kasi dati mga buddy na pwedeng baluktutin yan, pwedeng magbago, di ba? Kasi yung pagligo ng araw-araw sa kanya hindi maganda, masama. Yung pagkain ng yung bahaw, parang ganun sa kanya, hindi niya kinakain, di ba? So may tao palang ganun mga buddy. Yun, naging aral din sa akin noon na hindi mo pwedeng isiksik o ipagpilitan yung gusto mo sa isang tao na talaga namang yun yung kinagisnan niya at kinalakihan niya. So pero ganun pa man mga buddy, syempre iba-iba kasi ang mindset ng tao. So yan, may iba tayo mga buddy. Ito, panoorin natin, sama-sama natin panoorin yung video ni Buswaki mga buddy. Jonathan tumigas na, di pa pala nailibing. Ako lang din, nagulat din ako mga buddy. 2 days ago na to mga buddy pala, 2 days ago. So yan, si Buswaki. Shoutout Buswaki. Ano natin, lagay lang natin dyan para hindi tayo makapirate ni Buswaki. Buswaki, shoutout. Kamusta ka na? Kamusta na po kayo? Lahat dyan, mga kawaki, ano? Medyo malakas lang yung music background ni Buswaki mga buddy. Buswaki, pag nagkita tayo ulit, turuan kita kung paano mag-edit yan. Kung paano mo mapapahina yung ano mo na yan. Yung voice, ayun tawag yan. Yung tawag doon, background music. Yan, kasi medyo ano siya, malakas doon sa mismong video. Pero ganun pa man, siyempre, di ba? Kasi Buswaki kasi hindi naman take yan na tao mga buddy. Kumbaga ano lang yun. Yung sa vlog upload na agad. Hindi siya take na ano sa pag-i-edit. Ayan, so yun. Update na po tayo kay Jonathan. Request po kasi sa akin. Forward lang natin mga buddy. Siyempre, medyo makatin. Ayan. So ayan, mga kawagi, ano, Doon tayo sa main point talaga. po dyan Andyan sila ating mga buddy. Kaya medyo maingay na. sa ating thumbnail na si Jonathan ay naninigas na. Kaya tumitigas na. Hanggang ngayon pala, hindi pa naglibing. Update lang po tayo. So yun mga buddy, ano yun mga buddy ha? Sabi dito hanggang ngayon hindi pa daw nailibing si Kuya Jonathan. Ito sila Ate Ping mga buddy. Kiss. Kakarating nila galing school. Ayan. So Doon kasi sa huling video natin na binabanggit ko na si Jonathan na mayapa na o kaya namatay na siya. Opo. Sinabi ko doon na ipapalibing nila, no? O kaya ililibing nga ng mga kinaukulan doon sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Iba kasi yung ospital mga buddy. Ha? So yun mga buddy, iba kasing ospital yun, hindi na sa tala mga buddy. Kaya basta ang pagkakalam namin dati, sabi ko nag-rely kami sa ano ni Buswaki na namatay na tapos na-cremate. Yun. Nabanggit po natin yan, pero wala naman tayong sure na sinasabi doon kung kailan kung paano siyang ililibing. Yung sa atin naman, yung sinasabi ko doon, maaaring ililibing siya sa sementeryo o kaya ikikremate, no? Yan para maliwanag lang mga buddy. Kasi baka dalawang akala ulit tayo kasi. Pero baka magtataka ang ilan sa inyo kung bakit hanggang ngayon si Jonathan ay hindi pa nailibing. Kaya nga mga buddy. January na po ngayon, no? January na. Ganito po kasi ang paliwanag sa akin dyan ng mga kinaukulan. Hindi na po tayo magbabanggit ng mga pangalan o yung, alam naman natin, yung hospital na pinagdalahan sa kanya doon sa Mandaluyong. At sa mga sa Mandaluyong. personal na informasyon, maaaring po kayong mag-visit sa akin dyan sa ating FB page o kaya dyan sa... So, may mga... Ito po, mayroon po tayong ambush interview doon sa ating OIC ng barangay. Kaya po natin nasabi na si Jonathan ay hindi pa po na ilibing hanggang ngayon. O kaya na-cremate. Ito po yung mga kasagutan, mga kawaki. Ito po yung sagot natin, ano, ni OIC. Kumbaga mga buddy, sila Buswaki nag-rely lang din doon sa sinasabi sa kanila ng kinauukulan mga buddy. So wala din siyang concrete na information about dyan kapala mga buddy. Katapos kami, nag-rely din kami sa kanya. Pero at least mga buddy, dito siguro
Okay na to, para lang din malaman ng iba mga buddy, ng mga sumubaybay kay Kuya Jonathan. At alam naman natin na hindi naman lingid talaga, marami ding nagmahal kay Kuya Jonathan. Meron po kasi dyan, ito boss. Meron. Nalilibing kasi, hindi pa nalilibing kasi yan pa sila tawag nito, papanawagan pa nila sa radyo kasi At paano yun? Nakapal na siya? andun sa murgi. Nakamurgi pa? Ang kamurgi pa lang. Ayun. Pero yun ang confirm, di pa nailibing. At nananawagan sa mga kamag-anak na pwede i-claim. Sa kasi requirement yung sa mga kamag-anak, yung panawagan. O pwede kong ipanawagan yan ha. Kasi di ba may nagpapakilala dyan na kapatid niya, na si DC? Bagay mo. Puntahan lang naman nila doon sa may Mandaluyong, di ba? Ibig sabihin mga buddy, hindi pa talaga nailibing pala kasi nga, syempre may proseso pa rin yan mga buddy. At parang sabi nung ni Madam, iraradyo pa daw, papanawagan o idyaryo. So sabi naman ni Buswaki, merong nagpapakilala na kapatid. So ibig sabihin, kilala na nila Buswaki kasi sabi, may nagpapakilala ng kapatid. Kaya siguro na-delay yung paglilibing. Baka siguro may mag-claim mga buddy. Ganun siguro. Ano? So ayan mga kawaki, linawin ko lang nabanggit kasi sa akin nung magkita kami. Kaya nung OIC, interview siya natin ng bahagya, kasi kagaya ng sinasabi ko, hanggat maaari, ayaw nila magpa-interview, dahil na nasa ibang proseso na si Jonathan, Kapag isang salita, hindi na po siya sakop nung ating barangay dito. Ganun pa man, siyempre may mga ugnayan, may mga usapan, may mga update regarding doon sa kay Jonathan. Dahil hindi lang naman si Jonathan ang nadala doon. Marami na rin karanasan yung barangay natin dyan tungkol sa mga ganung kaso. Shoutout Ang kay Ma'am sinasabi niya OIC. dito na hanggang ngayon si Jonathan hindi pa nailibing. So siyempre ang katanungan yan, bakit? Ang tagal na. Paano? At nanigas na nga siya doon sa kanyang kinalalagyan. Ganit piso na isinasagawa yung mga kinaukulan Forward ko lang mga buddy. kaya yung mga taga-social welfare. Yun pala ay ipinapublish muna sa dyaryo. Kasi yun ganun ang pala yun. legal na proseso. Papublish mo na yan. Kaya nagkaroon tayo ng idea mga buddy pag may mga walang kamag-anak na paano pala ganun. Yung walang nagkiklaim, papublish pa pala muna. Ng mga, siyempre, siguro linggo, kaya mga buwan. Hindi natin makan kasi hindi ko, yung bagay na yan, hindi ko masyadong naitanong sa kanila, Pero, yan ay pinapublish muna na kung sino yung kamag-anak ng naghahanap ng tao kamag-anak pa na pala. mayapa na dinala doon. Pagkatapos na maipublish yan, siyempre may mga certines na petsa o kaya linggo, or i-cremate. Wala pang nag-claim doon sa kanyang bangkay. Saka pa lang nila i-palibing. Kaya nung sinasabi ko, either na i-cremate or i-libing sa sementeryo. Ganon pa man, yung Ibig sabihin pala mga buddy, pag kung walang nag-claim talaga, sila na rin talaga yung magpapalibing. Pero siguro, sabi ni Buswaki may nagpapakilala na kapatid, kaya siguro hindi mailibing-libing din kasi baka nihintay nilang i-claim nung kapatid. Siguro mga buddy, ayun yung pagkakaano ko kasi may nagpapakilala nga daw. Pero kung sakali, di ba, na hindi daw i-claim, baka i-cremate o ilibing na rin doon. kanyang halimbawa kinremit siya, di ba, mayroon siyang abo. Kung sakasakaling may lumabas na kamag-anak ng tao, kahit hindi kay Jonathan, kahit dun sa ibang mga may ganong pangyayari, kaya may ganong sitwasyon, pwede naman po nilang i-clean yung kanyang mga labi doon. Kagaya lumbawa, yung kanyang abo, kung i-cremate siya, Forward lang natin mga buddy. Tingnan doon, basta magpakita sila ng mga Document. katibayan, patunay, na talagang kamag-anak po nila yung tao. Kasi mga labi, o kaya yung bangkat, o kaya sino yung mga, yan, mabanggit lang.
Maganda sa So yun mga buddy, dito na lang puputulin ko ng mga buddy kasi dito Jonathan, Bisama. nagsha-shoutout na lang dito si Boss Waki kasi. Ang pinag-usapan po natin dito, yung legal na proseso Yun yung main point. bago si Jonathan ilibing. Pagamat, alam pala naman hindi ka pala natin na sa nalibing. tagal ng panahon na nananawagan tayo kung sino yung mga kamag-anak ni Jonathan o kaya ni Aling Marita nung panahon na yon Oh, wala din lumabas na na. nanawagan ng kanila. Alam natin hanggang ngayon walang nagkukli. Wala, Sa ano wala. pa mang dahilan yun, no? Ganun pa man, idinadaan Pero siguro ako, sa akin lang mga buddy sa akin lang, kasi karanasan ko rin at marami din kayo siguro nakikita na gano'n na sitwasyon. Siguro kung si Kuya Jonathan mayaman o kaya may tumulong na talagang nag-iba yung buhay, umaman. Sa tingin ko mga buddy, maraming magpapakilalang kamag-anak na ma'am. Pag ganun, no? Siyempre, hindi pa rin natin masabi kasi yung hindi rin natin alam yung kalagayan ng kapatid ni Kuya Jonathan. Baka hirap din sa buhay. O wala ding ano. Kasi, base dun sa kwento ni Kuya Jonathan dati, parang matagal na rin ata yun. Maliliit pa ata sila. So, hindi talaga niya nakahalubilo din yun. So, parang malayo din siguro yung loob. Tsaka hindi rin natin alam kung ano yung sitwasyon. Pero sa tingin ko lang kung mayaman si Kuya Jonathan, naging maganda ang buhay. Malamang maraming kamag-anak ang magpapakilala. Pero ganoon talaga mga buddy, ganun yung reality. sa tamang proseso ng mga kinaukulan yung pagpaprocess para mailibing si na siguro Okay. karoon ang Yun mga buddy, forward ko lang kasi nagsha-shoutout. mga pagkakawang gawa. Mayroon pa po tayong So yun nga mga buddy, hanggang dito na lang. At yun, napanood natin. Ang sigurado mga buddy, hindi pa daw nailibing si Kuya Jonathan. Pero ang sigurado na kaya ako lang din ginawa yung video na ito mga buddy, ang sigurado na maalam na talaga si Kuya Jonathan. Kasi baka nga, nagulat kasi ako doon sa nag-message sa akin na buhay pa daw. Bira. Parang naano ko nagulantang ako. Pero yun, sinigurado lang natin na yun nga, na maalam na si Kuya Jonathan. At yun pala, hindi pa pala nalilibing lang or nakikremate kasi akala ko buhay talaga mga buddy kasi wala na rin kaming update So yun lang mga buddy, maraming salamat at yun talagang reality ng buhay. Hindi ko lang alam kung alam ni Boss Ka Business mga buddy yung pangyayaring ito, pero siguro alam naman niya siguro kasi nga kaibigan naman sila ni Boss Waki, tsaka sila yung nagkokontakan. At dati pa dun sa pagpapa-hospital si Ka-Business din yung parang tinawag kasi ni Kuya Jonathan dati. Parang siya yung huling niya, hinabilinan ulit. Ayun mga buddy, di ba? So hindi naman lingid sa ating lahat yung mga buddy na talagang si Jonathan takot din kay Ka-Business at talagang papasalamat din at kumbaga siya rin talaga yung alam niyang makakatulong sa kanya. So yun mga buddy. At yun, hindi na ako magsasalita mga buddy. Hanggang ganun na lang at para ma-update ko lang din kayo. Hindi ko lang din alam kung anong mangyayari. Pero sa tingin ko kung walang magkiklaim, sabi naman ni Boss Waki, ililibing na dun o kaya i-cremate doon. So parang naantala lang yung ni Kuya Jonathan. Kanyang mga labi. So yan mga buddy, ingat po tayong lahat. Salamat po. Pambira. See you po sa mga susunod na vlog.